Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto, diretso. Itong tungkol kay Bunuan. O ito, isa pa to mga kabunyog, si Bunuan. Ang maganda dito, na-freeze na rin ang assets ni Bunuan at saka nung anak niya. Yan. Ngayon lang yan. Latest na balita, na-freeze na ang assets ni Bunuan at saka ng anak niya. Actually, may dalawang pangalan ditong nababanggit na may na related sa kanya. Yung isa yung Maureen Bunuan at saka yung isa yung Fatima Bunuan de la Cruz. De la Cruz na sa apelyido kasi napangasawa ng de la Cruz. Pero Bunuan to, anak to ni Manuel Bunuan, itong dating DPWH secretary. Ang kapal ng mukha nito ni Bunuan eh. Nung una, ayaw nitong mag-resign Nung kailan ba to nag-resign? Nagsimula na magsabi si PBBM na mahiya naman kayo. Tapos nananawagan na ang taong bayan na mag-resign, ayaw pa niyan. Si PBBM naman dahil masyadong mabait, hindi niya naman pinapag-resign si Bunuan. Pero nung bandang huli, napilitan na yan si Bunuan. Napilitan mag-resign. Tapos pumunta ng US, nagpagamot ng asawa. Tapos umuwi dito para sa mag-appear sa hearing ng Blue Ribbon. Para ipakita niyang hindi daw siya guilty dyan sa mga akusasyon sa kanya. Kaya lang, bago siya, pabalik na sana siya ng Amerika, biglang lumabas yung hold departure order, precautionary hold departure order. Hindi na siya nakaalis. So sa ngayon, nandito ito sa Pilipinas, si Bunuan. Hindi na ito nakaalis eh. May precautionary hold departure. Pero wala pa kasing warrant of arrest sa kanya, wala pang kaso eh. Tapos na yung hearings ng DOJ. Nag-submit na siya ng counter affidavit na niya. Plunder yun. Ang hinihintay natin ngayon, yung desisyon ng ombudsman. Kaya dapat bilis-bilisan na ng ombudsman ito. Imagine niyo to, na-freeze na ng AMLAC. Nito lang, nakaraang araw, binalita ng AMLAC, 5 bank accounts ni dating DPWH Secretary Manny Bunuan, 5 bank accounts, 3 insurance policies, at yung mamahalin niyang sasakyan na Nexus. Ano na yon? Na-freeze na ang mga nun. Yung anak niya rin na sa Fatima Bunuan, 6 din na bank accounts, saka 4 na insurance policies. Grabe mga kabun. Alam nyo, ito kasing si Bunuan, secretary ng DPWH. Yung anak niyang si Fatima Bunuan de la Cruz, nagtayo, may isang korporasyon, kasosyo yung anak ni Bernardo. Kaya imagine niyo, yung anak ni Bernardo saka anak ni Bunuan, nagtayo sila ng korporasyon, yung MBB Global Properties. Bakit MBB? Maglangki Bernardo Bunuan. Kita nyo? Maglangki Bernardo Bunuan, MBB Global Properties. Yun yung korporasyon MBB Global Properties. Ang president, yung Maglangki, anak ni Candaba Mayor Maglangki. Itong si Candaba Mayor Maglangki, involved na rin to sa korupsyon. Suspendido na rin to eh. Ngayon, yung kanyang anak ang nakaprontera doon sa MBB Global Properties. Yung anak naman ni Bernardo, si Bernardo, si dating DPWH Bernardo, kasosyo naman doon. Tapos yung anak naman ni Bunuan, si Fatima Bunuan, secretary ng MBB Global Properties. Ngayon, itong MBB Global Properties, nakakabit ito doon sa Global CREAT. Isa na namang korporasyon, Global CREAT. Nakakuha itong mga korporasyong ito ng kontrata sa DPWH. Flood control Alam nyo kung ilan? 2.19 billion pesos mula 2023 to 2024. Napakalinaw na conflict of interest ito. Napakalinaw. Yung korporasyon nila, Maglangki, Bernardo at Bunuan, mga anak nila ang nandun. Nakakuha ng 2.19 billion na kontrata na flood control sa DPWH from 2023 to 2025. Panahon na yan na itong si Bunuan ay sekretary ng DPWH. Kaya mga kabunyog, mga kababayan, sa totoo lang talaga, dapat pukpukin talaga ito ng administrasyon.
Hindi ito pwedeng ganito. Itong pinag-uusapan natin, mga AMLAC records ito. Ha? Saan ko naman to kukunin mga data na to? O, lumabas na ito sa Billionaire News Channel. Lumabas na ito sa Rappler. Kinikunto ko lang sa inyo. Ha? Mga kabunyog. Imagine niyo yung ganyan. So, napakalinaw. Kaya ngayon, na kay Ombudsman Boying Rimulya na ang lahat ng ito. Napakaano. Ngayon, ang nakakulong lang, tama kayo, ang nakakulong lang si Diskaya at saka si Bong Revilla. Tapos yung mga DPWH officials ng mga region. Mga maliliit na isda yon. Ito yung malalaking isda. Oh, ito yung malalaking isda. O nagpakamatay na si si Cabral. Si Bernardo, state witness na. O si Bunuan, bilis-bilisan nyo na. Ombudsman Boying. Oh, saka sila Jinggoy, sila Joel Villanueva, pati si Escudero. Huwag nyo nang palusutin yan. Ang dami ng ebidensya. Ito lang mga records na to ng AMLAC. Oh, Anti-Money Laundering Council na ito eh. Ha? Oh, kaya mga kabunyog, mga kababayan, talagang kailangan na itong O ngayon, sa totoo lang, ang tanong ko, ang pinag-uusapan natin dito, mga DPWH officials ito, kung ganyan bang usapin ng pera ang pinag-uusapan nila Saldico, nila Bernardo, nila Cabral, nila Bunuan, makakalusot ba yan sa DBM? Sino ba ang nagre-release ng pera? Di ba Department of Budget and Management? Sa ganyan kalalaking perang pinag-uusapan natin dito, siyempre mamomonitor ng DBM. Ano ba to? Ang laki-laki na ng mga pundong ito, ng mga budget na to. No? Kaya dapat ding imbestigahan si Amina Pangandaman. Kung nangyari, nag-resign si Bunuan, nag-resign si Amina Pangandaman. Pag-resign ni Amina Pangandaman, tapos na, hindi na pinapatawag kahit sa Blue Ribbon. Hindi pwede. Dapat ipatawag sa Blue Ribbon si Amina Pangandaman. Ha? Mga kabunyog. Ano ito eh? Grabe ang ginawa nila sa bayan natin. O, sino pa ang dapat ipatawag sa Blue Ribbon? Hindi pa yan pinapatawag. Yung Yusek Adrian Bersamin. Hindi pa yun pinapatawag. O, si Yusek Adrian Bersamin, marami ring sinabi si Yusek Bernardo tungkol si Adrian Bersamin. Kahit tungkol kay Amina Pangandaman, may mga sinabi si Yusek Bernardo doon. Sa katunayan, nag-deliver ng kung ilang milyong pera, bilyon ba yon, si Bernardo, nag-deliver siya kay Trigib Ulaybar at saka kay Adrian Bersamin. O, bakit hindi pinapatawag si Adrian Bersamin? Bakit si Amina Pangandaman hindi pinapatawag? Ha? Pinatawag si Maynard Ngo, saka si Trigib Ulaybar, si Maynard Ngo, bagman ni Chis Escudero. Tinanong lang doon sa hearing ng Blue Ribbon, anong masasabi mo doon sa mga akusasyon sa'yo? Hindi po totoo yan. Ganun na, tapos na. Eh, dapat nun inimbestigahan ng NBI, inimbestigahan ng ng DOJ. 'Di ba? Hindi natin 'to mga kabunyog papalampasin. Hindi natin 'to dapat palampasin. Hindi pwede na okay, nakulong na si Bong Revilla, kulong na si Diskaya, doon na lang yan nagtatapos. O ito ngayon, si Bunuan, dapat matuluyan na yan. Matuluyan na yan. O, paano mo ipapaliwanag yung ganun na mga perang pinag-uusapan natin dito? Ay, mga kabunyog, grabe ito. Kaya lang, wag naman tayong pabubudol dito sa kampo ng mga Duterte. O, ang sinasabi nila Toby Chanco, kung si Sara daw ang presidente, walang ligtas yang mga yan, ay maniwala naman tayo dyan. Naniniwala ba kayo doon? Kung si Sara daw ang presidente, itong mga korupsyon daw na ito na pinag-usapan natin, wala daw yan. Kasi si Sara Duterte daw, 1 million % hindi magpapariglo. Wag mo nga kami, Toby Chanco. Mabuti pa kung si Leni Robredo siguro o si Risa Ontiveros. Pwede, hindi magpapariglo. No? Pero kung yan sinasabi mo si Sara, tapos ang makakasama niya sa gobyerno sila Chis Escudero, saka sila Marcoleta, tapos sila Bongo, tapos si Gloria Arroyo, yan ang magiging mga makapangyarihan pag si Sara ang presidente. Ano mo masasabing hindi pa ariglo? Kabunyog mga kababayan. Sa totoo lang, si Saldico dapat pauwiin sa Pilipinas. Anong ginagawa ng gobyerno? Ba't hindi napapauwi?
Para tuloy nag-iisip ang mga tao eh. Para yatang sinasadya ninyong hindi pa uwiin si Saldico eh. Dahil pag umuwi yun dito, marami talaga yung sasabihin, mas matataas sa kanya. Diba? Oh, kaya sa totoo lang mga kabunyog, tayo, ang laban nating ito grabe. Linalabanan natin ang korupsyong ito sa flood control. Linalabanan din natin yung korupsyon ni Sara. Oh, grabe kasi ang korupsyon sa bansa natin. Hmm? Kaya yung mga nagsasabi diyan, Attorney Insurrecto, bakit yun lang kay Sara ang dinidiscuss mo? Eh, kayo na nakakakilala sa akin, hindi ko naman to tinatantanan itong mga issue na to. Ha? Kaya mga kabunyog, mga kababayan, ituloy-tuloy lang natin ang pagkalampag. Ha? Hindi natin to palalampasin. Hindi natin to palalampasin. Kaya itong pinakita ko sa inyo, itong sinabi ni Bernardo na may balato sa kanyang 130 million, balato lang, 130 million. Tapos pinakita natin yung kay Cabral, ginamit yung mga anak niya, no? Grabe, 520 million to 570 million ang pinag-uusapan. Tapos si Bunuan naman, ginamit din yung anak niya, yung Fatima. Yung korporasyon ng anak niya nabigyan ng 2.19 billion na flood control projects 2023 to 2020. Grabe. Okay, mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw sa inyong lahat. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.